May kwento ako. Kwento to ni Garcia. Si Garcia isang leader ng isang tribo. Siya yung nagsisat ng batas, siya rin na nag-i-ensure ng peace and order sa lugar nila. Isang gabi habang nagpupulong sila, sinabi ng mga elders ng grupo nila, mayroong kumakalat na magnanakaw. Marami nang nagreklamo about sa mga nawawalang gamit doon sa lugar nila. Sabi ni Garcia, hindi maaari yan. Kapag nahuli kung sino man ang magnanakaw, kailangan parusahan. Kailangan ilatigo para magtino. Mga 50 lashes, sabi naman ng mga nasasakupan niya. Masusunod pinuno. Ayan. Tapos ang nangyari, may naganap na naman na nakawan. But this time, nahuli nila kung sino yung nagnakaw. Pinaalam ngayon nila agad dun sa pinuno. Sabi nila, pinuno, alam na namin kung sino ang nagnanakaw dito sa lugar natin. Ano pong gagawin namin sa kanya? Sabi ni Garcia. Katulad ng batas na sinabi ko, kailangan siyang parusahan, kailangan siyang ilatigo, 50 lashes. Sabi nung tauhan niya. Sigurado po kayo? Alam niyo po ba kung sino yung nahuli namin? Bakit sino ba yan? Yung nanay niyo po. Nagulat siya. Pinuntahan niya. Nakita na nga, nakatali pa yung nanay niya. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang gagawin niya. Kung anong sasabihin niya. Siyempre, naawa siya dun sa nanay niya. Mahal niya yun eh. Pero siya ay leader din ng tribo nila. At siya yung nagbigay ng batas. Ang sabi niya, still justice needs to be served. So ang ginawa niya, instead na yung nanay niya ang ilatigo, siya na lang ang nagpalatigo. Maaring narinig mo na to, pero napaka-powerful na kwento na to. Kasi ganito yung kwento na nangyari kay Jesus, saka sa atin. Kasi dapat tayo yung paparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang bugtong na anak niya ang umako ng kasalanan ng mga tao. Kaya nga 'di ba sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. Dito mo makikita that God is just and also God is love. Dun sa kwento, hindi niya hinayaang maparusahan yung nanay niya. Pero kailangan pa rin ma-serve yung justice. So, siya na lang ang umako ng kasalanan. Sa kanya pinataw ang kaparusahan. Hindi biro ang ginawa ni God para sa'yo dahil ganun kanya kamahal. Sana kapatid, huwag mong sayangin yung pagmamahal ng Diyos. Share mo to sa mga taong sa tingin mo kailangan ng pagmamahal ni Lord.